Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps, shoutout kay Ponsya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gayunpaman, walang sino man sa lupa ang nagmamalasakit sa eksenang ito. Ang nakikita at pinapahalagahan nila ngayon ay talagang ang mga tagay at panghihikayat sa kanilang harapan. Ang iba sa kanila ay niyakap ang isa't isa, at ang iba ay sumayaw pa sa lugar. Sa sandaling ito, ang sikat na tindahan, na palaging napakahusay na kumilos, ay ganap na nawala ang mga patakaran nito. Ngunit walang nagmamalasakit dito, kahit ang may-ari mismo. Naniniwala siya na ang tagumpay na ito ay talagang karapat-dapat sa pagmamalaki at kaligayahan ng lahat. Sa makatuwid, hindi lamang niya ito pinansin, ngunit tuwang-tuwang tumingin din siya sa kanyang mga nasasakupan sa tabi niya. Humayo kayo at agad na utusan ang mga tao na ipagpatuloy ang paglilinis sa larangan ng digmaan. Ang ibang mga tao ay uupo at magpahinga pansamantala, naghihintay sa piging sa pagdiriwang mamaya. Sa madaling salita, ngayon lang siya nakaranas ng isang malupit na labanan, kung hindi, gusto talaga ng may-ari ng nayon na gawing mas malaki at mas masigla ang pagdiriwang na ito. Sa katunayan, isa lang ang layunin niya, at iyon ay ang ipaalam sa lahat sa mundo ang tungkol sa bagay na ito. Siya ay gumawa ng isang mahusay na bagay, at syempre ito ay pinakamahusay na kung ang mga tao mula sa lahat ng dako ay dumating upang batiin siya. Tumanggo ang nasasakupan at mabilis na pumunta para magbigay ng utos. Ang may-ari ng baryo ay tumingin din sa babae sa oras na ito at sinabi, bagamat matagal na tayong magkakilala, sa aking impresyon, hindi ka kailanman umimik, lalo pat nagpakita ng isang ngiti. Mga tao, alam mo ba kung paano ka pinag-uusapan ng mga nasasakupan ko ng pribado? Karaniwan, ang may-ari ng nayon ay wala sa mood na makipag-usap tungkol dito sa babae. Sa totoo lang, mas nalungkot siya sa babae. Masyadong mayabang ang ugali niya, siya ay master ng isang nayon kung tutusin, ngunit ang babaeng ito ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang mukha o kagandahan mula sa simula hanggang sa wakas. Sa makatuwid, siya rin ay lubhang hindi nasisiyahan sa babaeng iyon, na walang ibang mapag-usapan maliban sa mga kuta. May mga pagkakataon pa nga na ayaw niya itong kausapin tungkol sa mga opisyal na bagay. Pero iba ngayon. Tulad ng isang itinanghal na tagumpay, ang mga tao ay nakadarama ng labis na kasiyahan, natural, lahat ng hindi masayang bagay sa nakaraan ay nakalimutan. Ganito ang may-ari ng village, at sa totoo lang, ganito rin ang babae. Anong sinabi mo sa akin? Mahinang tanong niya, bagamat medyo malamig pa rin ang tono, para sa may-ari ng tindahan o sino man sa isang sikat na tindahan, ang tono na ito ay talagang sapat na. May mga nagsasabi na isa kang iceberg, at may mga nagsasabi na ikaw ay isang patpat. Ang dating ikaw ang tinutukoy, syempre, sobrang lamig na halos walang nang ahas na lumapit sa iyo. As for the latter, you are expressionless, just like a walking stick. Normally, hindi man siya nasisiyahan, hindi siya maglalakas loob na sabihin ang mga salitang ito ng direkta sa babae. Bagamat lahat ay may pantay na ranggo at siya rin ang Panginoon ng nayon, ang iba ay ipinadala rin mula sa itaas. Sabi nga sa kasabihan, ang mga malapit sa emperador, kahit mga beteng, ay kalahating emperador pa rin. Hindi niya kayang saktan siya ng todo. Ngunit ngayon ang lahat ay ganap na naiiba. Ang ibang tao ay natunaw, at ilang bagay ang natural na masasabi. Tama na, pagkatapos marinig ang mga salitang ito, ang babae ay hindi lamang nagpakita ng anumang galit, ngunit sa halip ay ngumiti ng mahina. Ganun na ba? Pero, kung pag-iisipan mong mabuti, hindi nakakapagtaka, kung tutusin, maraming tao ang maaaring mag-isip sa akin ng ganito, ako lang ang nasa posisyon ko at maraming bagay ang kailangan kong gawin. Kung hindi ako kumakanta ng blackface, dapat.
ko bang hayaan ang mga nasa itaas ko na gawin ito? Iniisip ba ng lahat ng mga nasasakupan na ang mga nakatataas ay masyadong marahas, tulad ng mga maniniil? Walang ibang tao na nagsasabi ng anumang bagay tungkol sa akin. Lagi kong nararamdaman na ito ay hindi lang ganoon ka-simple, tama ba? Tandang pananong. O ano yon? Kailangan mong pagsamahin ang dalawang ito para mas maging katulad mo. Ibig sabihin, isang kahoy na patpat na na-freeze ng maraming taon. Parehong malamig at matigas, ang isang bagay na ito ay sapat na upang ipaliwanag ang maraming bagay ng sabay-sabay, at ito ay ganap na sumasakop sa imahe ng babae. Matagal na talagang gustong pag-alitan ng may-ari ng baryo ang babae ng ganito, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin niya ito sa pabirong paraan ngayon. Ang mga koponan ay ganito, kapag sila ay nanalo ng isang malaking tagumpay, walang mga problemang lilito, at hindi magkakaroon ng pagkakaisa o hindi pagkakasundo, kapag nakatagpo lamang sila ng pagkatalo, lahat ng problema, gaano man kalaki o kaliit, ay lalawak ng walang hanggan, sa huli ay nagkakawatek-watek. Sa oras na ito, sa langit, ang mga itim na ulap na tila lumulutang at nagkakalat ay talagang kumalat, at kahit na mas malawak ang mga ito, mahirap pa ring makita ang mga partikular na detalye ng kasalukuyang itim na ulap. Tulad ng itim na usok pagkatapos ng apoy, habang lumilipas ang panahon, paunti-unti itong nakikita. Gayunpaman, ito ay palaging nasa ibabaw. Ang katotohanan ay ang ilang itim na enerhiya na naglalakbay sa kabilang direksyon ay natipon sa gitna. Bagamat napaka-ethereal ng bawat strand, tila ito'y magwawala kaagad nang hindi man lang tinatangay ng hangin. Ngunit ito ay palaging nagmumula sa lahat ng direksyon. Nagsimula silang magsanib ng tahimik, at pagkatapos ay upang magsanib, iniunat nila ang kanilang mga katawan ng mas mahaba at naging mas magaan ang kulay. Pagkatapos ulitin ito, nagkaroon ng masa ng itim na hangin sa gitna, mula sa mata, nawala ang lahat, halos kapareho ng kulay ng langit, ngunit mula sa loob, ang mga itim na enerhiya na ito ay ganap na pinagsama. Bagamat sila ay napakalat, may kontak sa bawat lugar. Ito ay tulad ng isang malaking, transparent na sapot ng gagamba. Call. Isang boses ang tumunog sa sarili nitong boses. Ito ay isang tunog ng paglabas ng galit, na parabang bigla siyang nakaranas ng isang bagay na lubhang nakakapagod, o parang bigla siyang napahinga mula sa napakalaking pressure. Gayunpaman, ang boses na ito ay hindi kumakalat sa labas, ito ay isang self-to-self dialogue sa isip o kamalayan ng isang tao. Ang maliit na uod ng tao na ito na si Han Sanchen ay medyo maliit sa tangkad, ngunit ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan ay napakalakas, at ang dugo ng munting bulate na iyon ay halos direktang makapangyarihan, kahit sa sandaling ito, sa mga tuntunin ng antas ng mundo, ito ay halos nasa pinakamataas na antas. Little Earthworm, kung sapat na ang buhay mo at kaya mo pang mabuhay, then you have to listen to me clearly. It was really my fault na tinanggihan kita kanina. It was my fault na hindi ko makuha ang matandang mukha na ito para aminin ang totoo. Ang resulta ay kung ano ang gusto mo, gaya ng sinabi ko, kung wala ang tulong mo, kailangan kong umasa lamang sa lakas ko para pigilan ang libong tao, ang takot sa katawan ng kaaway, at ang takot ng mga kaaway, hindi ito makatiis. Pero maaring halos maubos na ang katawan ni Han Sanchen, syempre maaapektuhan din ang kanyang kamalayan at kaluluwa hanggang sa puntong wala nang natira. Sa madaling salita, maaaring kailangan naming magpaliwanag ni Han Sanchen ngayon dito. Panipi. Although these ants are very strong, they are just that in my eyes. As a result, I have been living in my previous world. I have to thank you for giving me the current chance, sitwasyon. So, if you can hear me, I am here to apologize to you. It was me who was wrong. You must know that I have never told anyone that I was wrong, let alone apologize to anyone. Iyong munting uod, sulit ang buhay mo. Boses ito ng halimaw, sa sandaling ito, sinasalita niya ang tunay na panloob na pag-uusap na ito sa sobrang nakakagulat na paraan. Ang boses na ito ay ang kanyang panloob na dialogue lamang sa kanyang sarili, baka walang makarinig nito sa buhay na ito, gayunpaman, para sa isang mapagmataas na halimaw, ito ay talagang hindi pa nagagawa para sa kanya na magawa ang gayong pagmumuni-muni sa sarili. Sa makatuwid, sa isang tiyak na antas, kung ang demonyong dragon ay talagang buhay pa sa oras na ito at naririnig ang kanyang self-conscious self-monologue,
kung gayon ito ay talagang isang karangalan para sa demonyong dragon. Walang sino man ang maaaring umangkin sa kanyang antas ng pangako at pagsisiyasat sa sarili. Ngunit ang demonyong dragon ay talagang napakakarapat-dapat sa kanyang ginawa, dahil kung ang demonyong dragon ay hindi pa ganap na nagpaputok ng kanyang demonyong enerhiya sa pamamagitan ng pag-aapoy ng dugo ng dragon sa kritikal na sandali upang tulungan ang halimaw na direktang itulak ang katawan ni Han Sanchen upang maabot ang kanyang rurok, kung gayon, ngayon kahit na ang halimaw na ito ay gustong magsisi, natatakot akong hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Masyado niyang minamaliit ang kalaban at pinalaki ang sarili, kaya hindi niya sinasadyang tumugon sa alon ng mga pag-atake na ito. Tiyak na ang alon ng mga pag-atake na ito ang halos pumatay sa kanya, ang napapanahong pagsiklab ng lahat ay nagbigay daan sa kanya na mapanatili ang kaunting pagkakataong mabuhay sa gitna ng ganap na pagkawasak. Parang biglang naapula ang apoy sa buong langit, ngunit sa mga abo, may maliit pa ring apoy. Gayunpaman, kung minsan, ang isang spark ay maaaring magsimula ng apoy sa parang. Bagamat nangangailangan ito ng proseso, sa maraming beses, hindi maiiwasan ang proseso. Ngayon, pagsasamahin ko ang lahat ng hininga ng dugo ng demonyong dragon na iyong ibinulsa, ipunan silang lahat, at sa wakas, ganap na kumpletuhin ang aking muling nirvana. Kayong mga langgam, hindi pa tapos ang lahat, nagsisimula pa lang ang lahat. Matapos ang kanyang mga salita, ang halimaw ay sumangot ng malamig. Ang mga sikat na tindahan ay ganap na walang kamalayan sa mga panganib na ito, para sa kanila, ngayon na ang oras para mag-party. Sa ilalim ng buong lupa, maraming tao na ang gumagawa ng panghuling paghahanda sa larangan ng digmaan, at ang mga senior executive tulad ni Heifeng at ang puting damit na sugo ay sinamahan din ang may-ari sa panlabas na bulwagan ng villa. Maraming mga mesa ang naayos na dito, at ang mga mesa ay puno ng lahat ng uri ng mga delicacy. Magkakaroon ng 1,000 hapagkainan sa kabuuan, na nangangahulugan na ang oras ay masikip at ang digmaan ay nangyari, kung hindi, sa kasalukuyang kagyat na kalagayan ng may-ari, ang pagtatangkang sabihin sa mundo ay malamang na ilang beses na mas maraming beses kaysa sa mga taong nasa mesa ngayon, marami. Ngunit gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, maaari itong ituring na napakahusay at pinalabis. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahang mag-set up ng libu-libong mga talahanayan sa isang maikling panahon ay itinuturing na napakakahanga-hanga. Isang piging para sa mundo, ha. Tuwang-tuwa ang may-ari ng nayon, tumayo siya sa kinauupuan, itinaas ang baso at sumaludo sa lahat. Mga kapatid, sa ngalan ng sikat na tindahan, nais kong mag-alok sa iyo ng isang baso ng alak. Gusto kong pasalamatan ka sa lahat ng iyong pagsusumikap sa labanan. Gusto ko ring magpasalamat sa iyong paghamak sa buhay at kamatayan at sa iyong pagbibigay diin sa misyon. Nang matapos magsalita ang may-ari ay agad na tumayo ang lahat sa kani-kanilang upuan at itinaas ang kanilang mga wine glass. May-ari ko, mangyaring gawin muna ito bilang paggalang. Ang may-ari ng nayon ay nagtaas ng ulo at uminom ng isang baso ng alak, ang kanyang kalooban sa isang sandali ay hindi maipaliwanag. Sa mga magagandang tagumpay ngayon, para sa kanya, tiyak na mararating niya ang rurok ng kanyang posisyon sa hinaharap, gayunpaman, sa katunayan, wala na siyang matinding pagnanasa para dito. Isa pa talaga ang inaabangan niya ngayon. Pangalan, Just Killing One Han Sanchen. I'm afraid if you look at the world in all directions, it will definitely be regarded as a big event that is so grand that it cannot express in words. Natatakot ako na kapag may nakarinig nito, tiyak na labis siyang nasa sabik at puno ng paghanga. Ngayon, na nakilala ang isang malaking halimaw at matagumpay na napatay ito, ang kanyang reputasyon ay mapapalaki. Sa pag-iisip tungkol dito, siya ay lubos na natuwa ng ilang sandali at nasa magandang kalagayan. Ang may-ari ng baryo ay ganito, pabayaan na ang iba sa ibaba, alam nilang lahat na ito ang panahon kung kailan inaani ang katanyagan at kayamanan. Hindi na kailangang sabihin, ang mga gulugad tulad ng Heifeng at ang puting sugo ay tiyak na uunlad at mas masusulong sa hinaharap. Sa katunayan, kahit ang mga ordinaryong elite na ito sa mga sikat na tindahan ay hindi maiiwasang yumaman at ma-promote sa prosesong ito. Masaya ang buong eksena sa ganoong kapaligiran. Panginoon ng nayon, hayaan mo akong mag-toast sa iyo. Nakangiting sabi ni Heifeng, Master of the Village, gusto rin kitang i-toast, ngumiti din ang Special Envoy in White.
Kahit na ang babae ay itinaas ang kanyang baso ng alak sa oras na ito, bahagyang tumanggo sa may-ari, at nag-alok ng isang baso ng alak. Ang may-ari ng nayon ay biglang tila natuwa pa sa ganitong paraan, bagaman hindi mo makita ang kanyang mukha o ang kanyang ekspresyon sa ilalim ng maskarang iyon. Gayunpaman, mula sa kanyang sobrang init na mga mata, ramdam mo ang kanyang kasalukuyang kaligayahan at kahalayan. Halos kasabay nito, sa labas ng Burning Bone City, ang mga sumusuportang tropa ay patungo na sa sikat na tindahan. Ang kanilang mga galaw ay napakatago, at tila ayaw nilang mapansin sila ng sinuman sa nasusunog na Bone City. Gayunpaman, maaari silang magtago sa harap ngunit hindi sa likod. Ang mga lihim na gwardya ng departamento ni Chimeng na tumatambangan kung saan-saan ay malinaw na nahawakan ang kanilang mga galaw, lahat ng kinaroroonan nila ay nasa kontrol din ni Chimeng. Gayunpaman, isang malaking hukbo ang tahimik na lumilipat mula sa hilaga ng nasusunog na lungsod ng buto. Ang puwersang ito ay parang isang itim na hangin, kumikilos ng napakabilis na mahirap para sa mata ng tao na mahuli ang kanilang kinaroroonan, dumiretso sila sa sikat na tindahan. Sila ang Serious Department. Hindi agad iniulat ng may-ari ng baryo ang kasalukuyang magandang balita ng rehistradong tindahan sa mga nakatataas, kaya nagpatuloy ang marcha ng dalawang grupo ng tropa. May dahilan talaga kung bakit ginawa ito ng may-ari ng baryo. Ang pagiging makasarili niya. Anong sense kung isusumbong niya ito sa mga nakatataas niya ngayon? Malaki, ngunit hindi sapat ang laki gaya ng naisip niya. Gaano kalaki ang pansin ng mga tao sa itaas sa bagay na ito? Ibinibigay nila ang malaking kahalagahan dito, ngunit ang epekto ay maaaring hindi ang pinakamahusay. Dahil may mga bagay na kailangan mong makita para maramdaman ang pagkabigla. Kung sasabihin ko lang sa mga nakatataas na nanalo ako, paano malalaman ng mga nakatataas kung gaano kahirap ang proseso ng pagkapanalo? How shocking it will be, the person above will only say. Excitedly, you did a good job, and I will reward you next. Sa may-ari ng nayon, ito ay wala, ang mga bagay na ito ay masyadong hindi gaanong banggitin. Ngunit para sa dahilan ng paglilinis sa larangan ng digmaan at pagtiyak ng mga resulta, maaari niyang ipagpaliban ang oras at iulat ang mga resulta sa mga nakatataas hanggat maaari. Ang isang bentahe ng paggawa nito ay nang dumating ang mga tao mula sa magkabilang hukbo, labis silang nabigla nang makita ng kanilang mga mata ang kalunos-lunos na eksena at ang huling resulta. Ang mga nakatataas ay naghahanda na rin para sa pinakamasama, at nang bigla nilang marinig ang balita ng isang mahusay na tagumpay sa frontline, ang malaking kahindik-hindik na epekto na ay dudulot nito ay tiyak na lubhang nakakatakot. Ito ang pangmatagalang pag-unawa at pagkabisado ng may-ari sa paglalaro ng kapangyarihan mula noong siya ay nasa posisyong ito. Ang parehong bagay, hanggat ito ay hinahawakan sa isang pampulitikang paraan, ay makakamit ng iba't ibang mga huling resulta. Siyempre, may isa pang makasariling motibo, ibig sabihin, gustong makilala ng may-ari ng nayon ang maalamat na tribong Sirius. Sa katunayan, narinig lamang ng lahat ang mahiwaga ngunit napakahalagang puwersang ito. Gayunpaman, hindi lahat ay may pagkakataon na makita ito, at least sa may-ari ng village, karamihan sa mga taong kilala niya ay hindi pa ito nakita. Maraming beses, iniisip ng lahat na ito ay isang alamat lamang. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong makilala ang maalamat na tribong Sirius, syempre hinding-hindi siya mag-asawa dito. Bagamat andito ang babae, di bale, kahit na hindi siya nasisiyahan sa paraan ng paghawak niya dito, wala siyang paraan para pabulaanan ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang normal na pamamaraan upang linisin ang larangan ng digmaan at alisin ang mga banta ng mag-isa, paano niya ito isusumbong sa pulis? Malinaw naman, imposible para sa kanya, at hindi niya kayang magulat ng padalos-dalos ngayon. Pagkatapos ng lahat, bilang may-ari ng isang sikat na tindahan, at bilang ganap na nagpasimula at kalahok ng digmaang ito, hindi pa niya nakumpirma ang kompletong pag-aalis ng kaaway. How dare she confirm it and report it to the police? Sa makatuwid, ang may-ari ng nayon ay natutulog ngayon sa kanyang sariling mataas na unan ng walang pag-aalala. Ngunit maaaring ang halimaw ang higit na nagpapasalamat sa may-ari ng nayon, inilipat niya ang isang malaking bilang ng mga tao upang ipagdiwang ang tagumpay. Naiwan lamang ang ilang mga ordinaryong elite upang linisin ang larangan ng digmaan, at higit pang mga tagapaglingkod at tagapaglingkod na nagtatrabaho dito.
Napakaraming mga bangkay at mga guho sa pinangyarihan, kaya kailangan silang linisin ng mga katulong. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang larangan ng digmaan sa labas, lahat ay sasabay sa hangin at lamunan ng kalikasan ang mga bangkay na ito. Ito ang nayon, paano tayo hindi magtapon ng mga bangkay? Sa panahong iyon, hindi na sikat na tindahan ang lugar na ito, kundi isang mabahong charnel house. As for some other ordinary elites, andito daw sila para tignan kung may kalaban, sa katunayan, karamihan sa kanila ay nagpapanggap lamang. Ano ang maiintindihan nila? Wala silang magagawa kundi tumingin sa silangan at kanluran, at paminsan-minsan ay sumulyap sa langit kung may kakaiba. Ngunit kung tutusin mula sa bilis ng itim na hangin at ang kasalukuyang rate ng pagsingaw nito, kahit na patuloy silang nakatitig dito, kahit paminsan-minsang sulyap, maaaring wala silang makitang mga palatandaan. Lalo na ngayon na ang itim na hangin na konektado sa spiderweb ay higit na kumalat, at ang itim na kulay nito ay naagnas at kumalat hanggang sa punto na halos transparent. Hindi iyon isang bagay na makikita ng mata, at hindi ito isang bagay na nakikita ng mga ordinaryong elite na ito, kahit na ang may-ari ng nayon ay tumingin mismo dito, baka wala siyang makita, ngunit ang mga bagay ay nangyayari, at ang napakalaking invisible na black net na ito ay lalong kumakalat, at hanggang ngayon ay ganap na nitong binalot ang buong larangan ng digmaan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!